Maayong adlaw Pagadian City, maayong adlaw Zamboanga del Sur. Welcome sa kapihan sa Philippine Information Agency. Dala kaninyo ang tukma sa panahon, makatabang og saktong impormasyon nga makadungag sa inyong kahibalo. Ako ang inyong host, Clan K. Candia Peñalosa. Karong adlaw, ilaylahon nato og atong hibalan kung unsa ang mga successes and developments, mga maayong balita nga nagapanghitabo sa munisipalidad sa Bayog. Straight from the father of the municipality of Bayog, we have Honorable Mayor Celso Matias. Good morning, Mayor Celso. May adlaw sa Tibok Zamboanga del Sur. May adlaw sa Pagadian City o Labas Tanan. May adlaw sa akong pinangang lungsod sa Bayog. Mayor, kumusta man no ang Bayog, and to give us an overview no, kining Bayog unsa ba ni kadako nga munisipalidad ug unsa kadaghan no ang mga namuyo diri? Actually, ang lungsod sa Bayog is ilandlock ka municipality. Landlocked because Bayog is bounded by 3 provinces. The province of Zamboanga del Norte and the province of Zamboanga Sibugay, no? And we have 28 barangays, no? Bayog is comprising of 28 barangays, and based on the 2020 population survey, the municipality of Bayog has a 34,519 population, no? Based on the 2020 survey. And we have 7,633 household. So that's the what is Bayog. Medyo kuan jud ang Bayog no, dako-dako pod kay 28 barangays Yeah. man, Mayor no. Mayor, unsa ba ang kanang kining Bayog known for? Unsa ang historical background day aning Bayog, Mayor? Actually, Bayog is known for ang unang inhabitants is the IP, the Subanen. The name Bayog derives from the name of a tree, Bayog. Tree Bayog. And Bayog is also created by virtue of Republic Act 4872, which became the 29th municipality in the province of Zamboanga del Sur during the time that the province of Zamboanga del Sur was not divided yet. No, you mentioned na ang na tawo ang kining Bayog Municipality. Congratulations, Mayor, kasi we heard no nga bag-o lang mo nag-celebrate sa araw ng Bayog, no? Unsa ba ka importante kini nga celebration para sa mga tawo o residente aning munisipalidad? Actually, ang Bayog, we can only celebrate Bayog, araw ng Bayog, twice in 3 years, no? Because in the third year of any mayors nga mo lingkod, it's the time for election na naman, no? So we cannot use the funds for the municipality kay gi-prohibit sa Comelec. So kaduha ra gyud may celebrate. Karong tuiga sa May 8, 2026, bungga unta to among celebration, but because we have energy crisis, among gi-streamline ang mga programs to include the funding, no? But still, kay ang mga tawo mo sa lungsod sa Bayog, malipay na sila og dunay mga makita nga kanang personahe, no? Personahe nga gikan sa nasyonal, labi na mga artista og labaw sa tanan, katong gi-invite na mo si Ilyas, nga daghan kayo ang mga from Zamboanga Sibugay, from Del Norte, even in Zamboanga del Sur, no? Daghan kayo nga itong mga prominent nga mga tao, no? I don't know kung unsay karisma ning tawana nga nakagather gid sa og crowd sa tao nga atong adlaw gyud pinakabibo gito nga adlaw sa nitabo. Actually kining araw magud is i-convergence ni sa mga IP nato, ato mga NGOs, mga CSOs
nga mo collaborate sa tanang activity nga ginahimo nato. So doon na tayo ginatawag nga Palad-Palad Festival nga ang atong tanang mga timuay, ang atong mga IP mo participate og anang adlaw para sa ila ra gyud na siya. No? Kay gusto nato nga ang tradition, ang customary and tradition sa atong mga IP dili gyud mawala. So gikan na itong mga kanang gitaw nila nga pagkasal, kanang mga tanan nga kanang mga activity nga ginahimo sa mga IP nato. Ato nang ginashowcase. So nindot kayo ang dagan sa araw tungod kay dunay total participation ng mga tao. Oo, no? O, so dili lang ang munisipalidad o ang LGU ang nag-celebrate no na feel good sa mga katawhan sa bayog as well as ang mga turista nga ning Yeah. adto didto no. Ako pila pa lang ko nakabalik sa bayog but one thing I saw nga ang mga suga didto nagabian kasi mi mayor. So kuan yo hayag ra man day kay diri sa bayog no. So kanang I saw pod no nga kini manggod mga timailhan no nga naadyoy development ba. And speaking of development, mayor no, under your administration unsa ba ang imuhang mga priority programs and developments nga imuhang ginahatagan og pagtagad jud para sa katawhan sa bayog? Actually, ang mga priority program na mo karon is ang number one yun ang education. After the fallout of GHC release in the municipality Bayog, kay wala maka-come up ang GHC release extension classes sa lungsod sa Bayog o COPC, ang Certificate of Program Compliance. So during sa visit sa sa CHID, nakita nila nga dili na gina pwede. So nitabo ilang gi-close ang katong mga estudyante nga naapay third year and second year and first year dito na sa main campus piskwilahon. So maay na lang gani nga atong panahon nato kay abti kay si Gobernador Victor ug atong congresswoman nga may ayuda sa atong mga estudyante. Ang atong congresswoman naghatag og 5,000 pesos nga allowance, no? Semestral allowance o ang atong probinsya po ng atong 5,000 ug atong lungsod ng atag po 5,000. All in all, we have 15,000 nga atong giayuda. Aron lang yun mahuman ang mga bata sa pag-eskwela nila sa main campus o sa likod sa Canoto Inerio school, no? Then after that, kay wala naman tayo tertiary, nangita mig pabagi nga maka-come up ta og usa ka eskwelahan nga madala nato sa lungsod. So mao nang naakaroon ng SIPSO sa Buanga Peninsula Polytechnic State University. Nga ang ato karong gikuan nag-donate ta og more or less 9 hectares nga yuta, no? Gidonate ato sa SIPSO, then atong gigastuhan na siya og more or less mga 4 million kapin para sa site preparation. Then we allocated also 5 million para sa administrative building. Ongoing karon ang preparation tungod kay naa ta karon sa duha nga tuig na po nga operasyon, no? Na gusto natong ibalhin na ang venue sa pag tungha sa mga bata, no? So ikaduha ang improvement sa tuang kuan kamo ang commercial complex. Kanang among merkado manggod is since 1960s pa na siya. Masunog, i-rehab. Wala say changes sa structures. So, karon tuiga, hopefully, kung ma-approve ang atong loan sa Veterans Bank, nag-allocate ta diag more or less mga 200 million. Ang pattern sa atong gikuha diya nga kuan kinini ang mga buildings, ipadtugin ako ng akong mga technical persons sa Maramag. Because Maramag Public Market is the cleanest public market in the entire... Benchmark, no? Nagpa-benchmark ko dito. Giunsa nila. O unsa ang mga types of mga buildings. So, yun na ang nitabo, no? Then, ato pong kwan, ang among sementeryo po, usa na sa concern na mo karon guide, kanatong sementeryo, kung unsa na katong merkado, mao po ang iyang katiguangon, no? Densely populated na gud siya. Maluoy ko sa mga tao maglubong wa nagi place nga mabutang inikalot ang makalutan lang mga katunang mga pansyon sa karaan, no?
Mao nang natay 2.5 hectares nga atong gipalit, nga atong i-develop, nga giapila po nato ang atong mga Muslim brothers. Nakatagpo tag half hectare sa atong mga Muslim brothers nga ilang ka unsa ni kanang ilang ka lubungan sa ilang mga mahal sa buhi, kinabuhi no. Dayon kanang atong usa ka hektarya para na sa mga gitaw natong socialize, para na sa katong mga kaigsunan nato nga mga indigent. Ug naputay para sa mga tao nga atong gitanaw po nga na ikakaya nga himuon. Plus, kinatong road network nga kinahanglan ang barangay sa tanan sakop sa lungsod sa Bayog. Doon na networking, road networking. Meaning, maglapos-lapos na. No? Kung asa ka madto na anay lapsanan. So, usa na sa among target nga ma-develop ginamo sa lungsod. Wow, okay. So, kato pa ba, Mayor? Napakaidungag. Kung ano, nalingaw ko na minaw. Kay, kanang kinimanggod siya, menteryo, merkado, education, no? O labaw na ning mga kalsada sa mga barangay, no? Knowing nga, mingon silang yung mga far-flung barangay, murag walay development, no? Pag naadaw dalan, na ay development, no? And isa pa, we want to emphasize, no, kining ato ang eskwelahan, no? We know how hard magpa-eskwela sa layo, additional pagkaon, pamilete, rentahan, ana ba? So, I hope, no, ako amang kong thinking, Mayor, knowing nga na eskwelahan dito, katong malisdan, magpa-eskwela sa layo, they will have, you know, na sila That's true. access na sa education. Dili na, wala na excuse ba nga, pobre ko kay, di ko kay eskwela, no? Kasi naapa joy mga scholarship man nga pwede nato ma-avail. So, this is a good news, no? Even sa mga kanang duol nga mga munisipyo, no, sa Bayog and sa mga bata nga naminaw karon. Kay sometimes ba, Mayor, masyak ko pag makaistorya kog mga bata nga napaday mga bata gihapon nga wala sila'y amor nga eskwela, no? Sila mismo walay amor na anay eskwelahan. Sila ang di ganahan may eskwela. So ako apong ginaingon sa mga kabatan-unan nga kung dili mo mangiskwela, dili sure nga ma-okay inyong life in the future. Pero pag may eskwela mo graduate mo, mag-struggle mo pila ka tuig, pero after ana na I hope, no, nga mas dili na kayo bugat ang kinabuhi. So Actually, in addition, Mayor. ma'am, in addition, actually, ang lungsod, nag-allocate po may og 10 million para sa kanang gitawag natog puyanan sa mga bata, dorm. dormitory. 5 million para sa dormitory sa mga boys, 5 million para sa dormitory sa mga girls, no? Para libre na sa nga puyan sa atong mga estudyante. Libre na sa, complete na sa na sila abuhan dito, na sila ibutang po nato nga wifi para maka sa ilang research unya po ilang magamit. Secondly, nag-allocate po ta og another 10 million para ipalit og bus, school bus nga mo cater sa atong mga kabataan from Parplang Barangay to the center of the municipality. To which, kung asa sila dapit ihatod, normally ihatod na sila dito sa atong dormitory, no? So, kada siya libre na sa serbisyo nga atong gihatag sa mga bata. Para nga ma-enhance o kadang ma-encourage nato ang mga kabataan nga mo tunga. Kay ang imang guna mo with Dr. Cabral, the President of SIPSO, nga sa usa ka pamilya, labi na sa mga indigenous, kahit man lang dunay mo mahimong usa ka profesional sa usa ka pamilya nga maoy maoy mo uplift, no, sa ilang panginabuhi o labaw sa tanan, makatag og encouragement sa iyang mga igsoon o sa ilang mga kaigsoon ng IP nga mo tungha tungod kay duna sa ilang pamilya, duna na nahimong usa ka profesional. So dako kay role ang atong SIPSO nga gitukod karon sa atong lungsod nga makatabang gyud in terms of education, in terms of kanang ginatawag nato nga future nga mga pagtrabaho niya sa mga bata, not only sa local kundi dili lamang domestic kundi
internationally. Yes, oo. Excited ta no to know and to hear soon mga success stories sa mga bata didto nga kanang nangiskwela, Yeah. no, makagraduate. Mayor, ako de ay suban ako. No, oo, suban ako and ako po scholar po ko sa NCIP. So Yeah, like I good. really feel no for me education is really important and sa ato ang mga salabok dugo dira sa bayog no, Bayog. hopefully you really get this kanang kining opportunity dili nato sayangan. Yeah. Okay? Kay supportive ang inyong LGU. Mayor, moving forward, no? Kining ang municipality sa Bayog, medyo nakita na mo bukid-bukid siya, Yeah. no? Paunsa man nato gina-strengthen ato ang agriculture, livelihood and economic opportunities para sa mga residente sa munisipalidad. Actually, nga ito mga farmers is ang local government and the national government is full support tanan sa kwan. Gani pagbuhay lang nangatag na po ang national government o mga libreng binhi, libreng abono, naghatag po ang national government o mga kanang farm implements, no? Mga equipments sa atong mga kooperatiba. Okay, naman tayo kooperatiba dito nga farmers cooperative na ito, murag upat na sila, kitagaan na ito sila og mga kagayunan na maka-abil sa programa sa RCEP, no? O labas tanan, katong mga equipment. So, baguhay lang po, atong May 5, gi-launch po na mo ang katong gitawag na ito, one special program for indigenous people agricultural special program for indigenous agricultural for indigenous people si PIP, no, nga din ang nagpirma sa kining ang memorandum of agreement is the Department of Agriculture through regional office field office Repo 9 and the NCIP 9 nga ang tumong og tuyo na ni is pagtabang sa atong mga IP farmers. Kaya kung nato hinumduman ang bayog, ang lowland area is 1/3 lang. Ang 2/3 ani is mountainous. Og atong tanawon ang kwan, i-assist nato ang utilization sa yuta. Dako kayong idolan nga mo na bakante gyud, wa gyud gamit, no. Nahimo lang ni siyang natubuan ang mga kugon, mga buyo-buyo uban pa. Remain unutilized, no. So pinagi sa kini nga atong gi-launch nga si PIP. Makatabang ta sa atong mga indigenous people nga matudloan sila. Masuportaran sila. Pinaagi sa pag-edukar nila kanang ato silang atagan ng mga trainings, mga benchmarking, guban pa nga makadawat sila og technical skills, ma-educate sila nga dili bitaw mapareha nga katong pamaagi sa paginabuhi nga sunugon ang kakahuyan, tamnan karon paguman biyaan na pod moadto na pod sa lahi magsunog na pod, no? Katong cut and fire, no? Cut and burn rather. So dili na nasa nato i-apply. Tagaan gid nato sila technical skill. Mao na nga ang NCIP, ang DE Region 9 ug ang lungsod sa Bayog nag-come into memorandum of agreement ug kami tagsa-tagsa doon na may responsibility nga among itunol ngadto sa atong mga IP sa lungsod. Sagaran sa mga nasa bukid-bukid, IP gid na, no? IP gid na. So, na-remember kasi na ko to imong gi-mention ganiha ba mayor nga kalsada sa mga barangay and diri man good na ako'y family sa Midsalip. So, pag mga lagyo, ba? Dalan is really important, no? Yeah. Even sa mga agriculture nga, ato ang projects nga, gihuna-una para na ay easier sa ilahang sulod gawas na sa ilahang ilahang mga crops. So as mentioned Mayor, no, we are excited to see no nga ma-empower on the agricultural side na pod ang atuang mga what do we call this, mga IPs, no, dinha sa mga lumad dira sa Bayog kay this is their life man, no, na naman sila dira. Mayor,
You mentioned as well kaganiha ang kining mga infra project ninyo sa ampol katong dalan gali og katong inyohang merkado, no? What are the infrastructure or public service projects pa ngayon karon mayor nga inyohang gina-prioritize? Actually, ang prioritization ginamo karon is more on education pa. O kanang among komersyal. Other than that, nanaman po tayo mga gi-import ng mga infrastructure like for example katong networking, road networking namo. Kay karon bag-o lang nagkuan mi no, nag-witness mi sa signing of MOA with DE emphasizing sa paghatag og kanani ang mga karsada sa matag lungsod. Nalipay mi dako tungod sa inisyatibo sa atong provincial governor, Governor Divina Grecio, nga siya gud mismo hands-on nga miadto gid sa Departamento sa Agrikultura pagpangayo og pondo. And nalipay ang tanang mayors tungod kay doon na mga although ginagmay but nanay allocations. Kay karon man god ang duso sa atong gobyerno karon more on simento na gyud nga kalsada. Di na gito katong all-weather road lang kay ang all-weather road man god mabanlas maun sa padeno. So at least karon nagsugod na gyud nga ang among mga kabaranggayan nasugdan na gyud nga dunay mga kalsada. Oo, mauna ato ang ginaingon no kay ang kining sentro sa Bayog sa ato ang naagian didto kuan naman pud siya sementado gay tanan na no. Gali kanang katong naay mga paghitabo sa Kumalarang dira ta sa Bayog tig-agi. Oo. Sa na-mention pud ninyo ganiha mayor nga kining Bayog connected siya sa tulo ka kuan probinsya no. So mao na nga maagian gyud daghan kay lusot-lusot no. Sa una pod mayor kasi sa kuan naman ta duol raman ta og kanang lugar kining Bayog sa ako ang nadunggan madto kag Bayog Rocky Road man didto Rocky Road no dagko daw kayong bato karon wala na no wala na sementado na tanan. Okay, so kini mayor kay ang Bayog actually is known pod no at some point sa mining dira sa inyong munisipalidad. Kining mining kanus adeni nagsugod mayor og nganong gi-allow man ni nato unsa ang so far no ang nahimong contribution ni ani sa inyong munisipalidad. Actually ang mining nagsugod na sa way back 1989 when one person discover nga nakita niya ito sa suba, doon ay na-landslide bitaw sa kwan suba. Nga tumawag ng Bina, no? Bina sa Bulawan. So ilan ni siyang gikalot o ilang gipagaling og nahimo siyang usa ka potential para sa mina. So midagsa ang tao. Way back 1990, ang kanang Dipuri, Upper Dipuri, kanang sa Purok City, more than 10,000 kabok ang tao diya. Tungod sa kagamay sa area, ang tao di magtakilid na moagi. No? Tungod kay ning high grade na siya sa unang panahon. Yes, kung atong tanaw, nakatabang sa mga tao. Pero kung atong totalon ang damage, dili pwedeng kabayran tungod kay ang damage nga naitabo sa kinaihan, labi na sa suba. Nga ang atong mga floras and faunas nga matay. No? Tungod sa paggamit sa mercury, nga nakadaot yun sa atong tubig. So atong panahon na, main lang kay niabot ang punto yun nga ang mga small scale miners. Dili na yun maka-operate tungod kay laom na ang tani dahil tubig ang daghan kayo. Malumos man sila mo-operate pag sila. So ni-piece out ang operasyon. Kinilang mga minero, mangita maging sila og Bulawan. Natuklasan na po nila ng sa Balabag. Sa Dipuri gyapon, no? So pagkatuklas nila, nagsugod na po dito ang mga small scale miners. Naturally, kini nga atong mga small scale miners, mura ni sila og kanang tig-discover ba. Nya knowing nga ang kanang area is naay ga-claim katong Zamboanga Mineral Corporation. Nga din niabot na gyud sa punto sa panahon nga ang maong kana na ang area gibalik gya ni dayhan ngadto sa TBI. Gipalit sa TBI din sa paglingkod na ni Governor Tony Cerilles comes 2012
Kasi may gobernador sa 2010 na to 13. Tungod sa nakita nga distroso, same gyapon sa nitabo sa Dipuri. Ang kasubaan tanan napuiso na. Napuiso na tungod sa gamit nila nga chemical. No, kining cyanide, mercury, uban pa. Nga miabot sa punto usab nga ang atong kasubaan tanan patay na ang tanan nga mga isda o uban pa nga mga buhing kuan kanang mga hayop kana nang dapita. So, nag-abot ang panahon nga gipa-close gyud. Gipagawa sa ang Department of Environment and Natural Resources. Pinaagi sa NGB ug usa ka cease and desist order nga din implement sa probinsya inubanan sa mga law enforcement. Gipa-close gyud ang operation sa small scale. Motong naundang then ning abot ang operation sa TBI hangtod karon, no? Kung atong tan-awon gyud makatabang unta in terms of panginabuhi. Ang problema kay ang mga small scale magpaturaga sila. Dili sila muto sa mga reglamento, regulations nga gihimo para sa pag-prohibit sa mga paggamit ng mga makadaot nga chemical. So, why nahimo ang local government, pinaagi sa provincial government, pati coordinate through sa MGB, gipa-close. So, karon kining operation karon sa sa TBI. Actually, we cannot hold water. Ang nitabo mo dia, ang naay gahom, yung mga tagog permit is the national government through the Department of Environment and Natural Resources. Of course, ang local government, we can object anytime. Pero, lagi kay, even ang provincial government is pursuing yun na maka-operate ng TBI, no? Tungod sa gusto po nga ma-avail na to ang mga kanang mga serbisyo, mga taxes, uban pa. Provided nga ang himuon nga operation is, kanang itaw na to, responsible mining. Sustainable and responsible mining. Mauna nga ang lungsod, uban sa MGB, uban sa company, uban sa mga NGO, natay gitawag og MMT, no? Municipal Monitoring Team. Monthly ni sila nagatigong ug naga-meeting mismo dito sa area. Ilan ang gikuan, ilan ang survey, ilan ang inspeksyonon ang tanan nga katibukan nga operation sa TBI. For them nga maka-come up sila og usa ka recommendation in case nga dunay violation ang company nga gihimo, pwede nilang maka-recommend sila for stoppage. No? So, well represented na siya, na IP, na NGO, na CSO, na ang local government, na provincial government, and MGB. So, we can say nga ang kanang operation diya karon is di man nato mataga no sa ini kagay ang tagya sa nature is ang labaw man nga makagagawom. But for us, sa among nakita, safety ra gyud po ang operation. Yes, oo. Kung dili safety, dugay na siguro Dugay na napa-close, no. Yeah. We asked this and we are happy no to know ang history ba. Kay importante ni siya ang tawo manggod karon lang ang ilahang nahibal-an, no, dili na to ma-appreciate ang karon kundi na to mahibal-an ang a little bit nga unsa ba nagsugod ning mining diri, no. So ingato ingato ang efforts to make sure nga responsible mining no ang nagapanghitabo didto. And actually even us no sa Philippine Information Agency joined a conversation attended by the TVI, the LGU, the DILG, the NGOs, no, and they talk about like how to make sure no nga ang environment isa na no dili gyud madaot no ang mga tawo maka-benefit no sa mga programa kay mao man ni ang rason nga nung gipush pod sa ato ang gobyerno. Speaking of environment ba kay karon ang ato ang environment mo init, mo ulan no kay for the record ay sa ato ang kapihan before na mention sa OCD, Office of Civil Defense nga gibalita nga El Nino nga pero nganong gaulan man Gaulan. no ay ingon sa Office of Civil Defense ang atong El Nino karon lahi siya kay nagdala siya og init pero ang kining mga habagat daw i-intensify niya no so iya pong pakusgon no ang kining mga ulan-ulan nato
with this mayor no paunsa man gina-prepare or gina-ensure no sa LGU nga preparado o resilient ang mga munisipalidad o ang locality dira sa Bayog. Actually, ang local government sa lungsod sa Bayog, among gitap ang tanan nato mga barangays no, to include volunteers. Nakatagta og capability building, nakatagta nilag training, ato sila gipadala sa other competitions. Ato pong gitap ang DepEd gikan sa elementary, high school o sa tertiary. Ato po sila gitagaan og mga capability building, trainings, seminars for them to be able nga makakuan sila. Makuha nilang skill on how to prevent, on how to rescue. Labi na sa mga training sa mga kabataan, labi na kanang sa gitaw na to earthquake drill, no? Matag tuig do na kita ginahimo nga earthquake drill sa atong mga tulungan tanan nga tulungan. Apil ang secondary o elementary. Then matag tuig do na putay gihimo nga LGU Rescue Olympic. Competition ni siya. Competition ni sa tanang mga barangays nga mo participate. Giunsa na pag-apply ang ilang na seminaran, no? Like for example, kanang moingon taog first aid, kanang unsaon pag-apply sa mouth to mouth resuscitation, no? Tanan-tanan, no? Tanan skill atong gihatag sa ila para makuan sila, para mahatagan silang skill na even sa ilang panimalay, makatabang sila sa ilang pamilya during natural and man-made calamities. So, kana siya nga mga kuan, ginabalik-balik ginamo na siya, no, sa tanang mga volunteers. Yes, ang importante ani no kay sometimes manggod kung wala pa chill ra kay ta. Oh, Pero pag naan na, ratol na. ratol na, no? So, sa ato ang mga listeners karon sa mga municipality sa mga residente sa Bayog na and even sa mga naminaw asa man ka karon because disaster wala man higipili, no? Kitang tanan man kay apektado niini. Naan na yung mga opportunities to learn, no? Ang mostly ang kulang na lang jud sa mga Pilipino kay apply. Mao yun. Proactively, Proactively, no? yeah. Kay ang ato ang pag disaster manggo dili ni kay pag maabot na usa pa ka manguan, mang karakara. Isa gali sa mga simple nga ginaingon nato mayor no kay kining pag-prepare sa go bag. Yeah. Kung nay emergency, isa ka bag na Dapat, didto tanan, kuha diretso, no? And kining mga learnings nato no dili nato ba nga sulod diri, gawas diri. Ato adyong kwan ba gamiton ibutang jud nato sa ato ang utok sa Idibdib jud. kasing-kasing, oo nga kay importante, no? Mostly ra ba pag mga disaster bugat gyud sometimes napay kinabuhi no nga makabsan ani nga mga panghitabo. Now, going back mayor no sa ato ang sa inyohang LGU, you mentioned kasi ganina IPs, no? And we already heard agricultural education. Naapabatay laing programa mayor or you want to add no kaning mga programa specifically sa ato ang mga indigenous peoples no para ma-empower sila. Actually, ang atong IP, labi na katong sa ilang gi-apply nga kadti, no? Sa ilang ancestral domain. Bago pa na-approve. So, tungkol kina-approve na, ang atong municipal agriculturist nagpatawag meeting sa atong mga IP, sa atong tanang mga timuay. Tungkol kay ang atong gusto mong karon mga matabangan nato sila sa pag-implementar sa ilang gitawag og ADS-DPP, no? Kini ang Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. Nga makatabang tanila technically kay usay di man kita matawag na daghang tag kwarta makatabang gyapon ta financially, no, sa pag-apply sa ilang mga tanang plano o programa. So bago pa mi nag-meet with Timoy Manda o naa may initial nga panagsabot nga mo tie up sila sa local government para sa tanan lang programa nga makahatag mi og assistance technically and financially.
Oo. We also heard mayor nga katong kadti lagi daw na kuan Na-approve na. na-approve na, and kini siya manggod is this is very important daw para sa mga IPs kay ilaha man ni. No, dili sila kalihok so much dira mapugan ang development kundi ma-approve. And I heard pod mayor, we talk about this manggod with NCIP na mention nila ba, and nabasahan pod nako dayon kuanto kanang dugay daw to mayor jud no ang process. So Dugay, no? dugay jud daw kaayo ang process, and this is a milestone Yeah, yeah. no sa Bayog and sa mga IP sa Bayog. Actually, ang application nila sa ilang kadti kaniadto pa na, since way back 1992 pa. Even ang local government nagtabang mi ana kaniadto nila. Pero lagi ang proseso taas kayo. Diyon nagkinahanglan po sa financial nga support. Only now nga tungod nga ang atong IP by virtue of the operation of the TBI, na maguna sila ginatawag nga 1% nga ilang madawat nga silbing kuan gratis gikan sa operasyon, no. So kung ato na siyang computer, dako kayo ang income. Mao nang nakasustain na sila pag hatag og mga financial nga kagamitan para sa pagpadayon sa pag-approve sa ilang kadti. Yes, oo. So we are looking forward no nga naay mga kanang makita jud man nato no na ang fruit ani nga milestone dira sa mga IP sa Bayog. Mayor, we talk about the achievements, progress no sa Bayog. How about ang mga challenges nato, Mayor? Unsa man ang ato ang mga challenges karon gyud nga ginatutukan no and ginahatagag pagtagad o ginasolusyonan? Actually, ug mo hisgot ang challenge, kada oras ang challenge, grabe kayo. At ang challenge nga giatubang namo karon is ingon ani. Number one is dagantag plano nga himuon pero due to financial constraint. Murag dili nato dayon ma-implement. But sa hinay-hinay, no, hinay-hinay amo nang gisugdan. No? At least man lang makam up nato ang partial nga solutions sa mga problema o mga challenges nga nakita nato. Kay sa pagkakaroon, ang Bayog is peaceful na, no? Peaceful lagi kayo. Wa na tay makadlukan nga madto pa ta musuri ta kabukiran. Then ang ato po mga tao karon sa lungsod sa Bayog, doon na nay kumpiyansa. No? Lahi sa una nga mahadlok mo kanawog og kadlawon kay basig na igatang, no? So ang mga tao karon makalihok na gud sa panginabuhi nila. Only nga nakita na itong challenges ang suporta na yun. No? Suporta in terms of matawag na itong kananaang financial ba, kanang trainings ba. So mo na nga ang opisina karon sa agrikultura, gitagaan ginato dakong pagtagad. Nga mo imututok karon sa tanan natong farmers. It may either indigenous or katong mga local farmers kinato sa lungsod sa Bayog nga matagaan gid sila og tabang. It may come from the national government and the local government. Oo. Isa jud ni siya sa actually I believe nga dili lang jud ang Bayog no. Yeah. Kita man even mga national government agencies no kining budget constraint no mao jud ni siya ang isa sa atong mga challenges because we want to do so much no for our people, for our area of responsibilities. Mao nang nagtinabangay no LGUs, national government agencies sa pagbuhat kung unsa ang ato ang mabuhat karon no, but sa giingon gali ni Mayor hinay-hinay Hinay-hinay no lang. kining hinay-hinay mas sigurado ta nga nay makita no. So with that, Mayor, unsa ba ang imuhang vision no, Mayor? Pila nakaka years as mayor no sa Bayog, and unsa imuhang vision for the municipality moving forward? Actually, this is my last term as mayor. And usara gid nga akong kwan. Ang akong vision gid is number one na vision ako is makahatag ko insaktong tulungan para sa mga tao, sa mga kabataan.
gusto nako nga ang lungsod sa Bayog usa ka peaceful nga worth living sa mga tao, no? Kay kung ang lugar dunay peace, natural nga doon nag-development. So gusto na ko nga ang lungsod sa Bayog, mahimong matanaw na sa mabot nga panahon na well-developed municipality and worth living municipality. Yes, oo. And that is being felt na karon, no? And makita na nato, Yeah. no? Ako kining dalan gyud kay sa una madungog gyud na ako nga rocky road. Karon semento na Semento. tanan, and that's a sign of progress. Okay? So, Mayor, congratulations actually sa ato ang mga nadungog karon nga mga maayong development, no, dira sa inyong lungsod, and we look forward nga daghan pang mga kabataan because nakita na ko nga concentrated po dai imuhang kuano imuhang mga ang focus ba sa mga bata. Ang mga bata is the future. Yeah. Mao may musunod yun, may mabilin, no? So para ni sa inyuha tanan. So Mayor, what is your mensahe nimo nga gusto nimo ibilin sa imuhang mga constituents sa Municipality of Bayog? Usara akong hangyo sa atong mga katawan sa lungsod sa Bayog. Akong gihangyo nga ang ilang suporta kanunay lang i-focus sa atong mga opisyal sa lungsod. Tungod kay kini nga among tanang giplano para sa lungsod para sa kayuhan sa tanan ni. No? Ang among gihimo nga mga plano, although ang atong mga kaigsunan, ang mga atong kapitan, ang atong mga CSOs uban pa, they are participating in planning, in any development that the local government is intend to appeal gina sila sa plano, no? But pipila na kataong ni balo. At least with that plan, ipa-feel nato sa atong mga katawon, sa among mga katawon sa lungsod sa Bayog. Ang kanang plano is para sa ila. We plan not for us but for the entire population. So thank you so much, Mayor Celso Matias, the municipal mayor, no, of Bayug Municipality. Thank you so much, Mayor. Thank you for saying yes sa amo ang invitation. We are happy now to hear a lot of developments and success sa inyong municipality. And of course, we want to thank as well ang ato ang mga listeners, no, for staying with us for I think 1 whole hour, no. Gikan sa kinatibuk ang puwersa sa kapihan sa PIA. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan sa ato ang PIA Director General Catherine Chloe De Castro and our PIA 9 Officer in Charge, Miss Jocelyn P. Alvarez, ako si Clan K. Candia Peñalosa, nagapahinumdum nga ang nasayod nga katawhan gamhanan.